mainstream media, sabi, eskapo na Kibuloy, rumored to have flown to China amid abuse charges. Controversial Pastor Apollo Kibuloy reportedly flees to China amid the fugitive status and a looming Senate investigation into serious allegation. Alam mo, para sa akin, ang dapat tanungin dito, may hold order ba si Kibuloy? Pangalawa, may warrant of arrest ba si Kibuloy? Kasi kung binabanatan ninyo, kung sakali mang pumunta siya ng China, baka nakakalimutan nyo po ang konstitusyon. May karapatan ang tao mag-travel. Hindi nyo siya pwede i-contain sa isang lugar. Pasintabi lang po, kung kayo po ay politiko o senador, or kung kayo ay vlogger, pakiaral po yung batas natin. May karapatan ang bawat isa mag-travel kung wala namang warrant of arrest or may hold order. Huwag po tayong diktador. Kasi ang alam ko, ang Dilawan, galing to sa Dilawan eh. Ang Dilawan galit sa diktador. Bakit ngayon ay nag-aasta kayong diktador? Diba? Make sure meron siyang, hindi ko po alam kung meron na siyang hold order or meron na siyang warrant of arrest. No? Pero kung wala pa, ay huwag kayong diktador. Hindi po pwedeng basta-basta nyo na lang maisip. Tapos babanatan ng mga vloggers, babanatan ng mga politiko kung nagpunta man ng China si Kibuloy. Ay hindi po tayo, tama yun. Hindi po makatao yun. Ulitin ko po hindi ko po pinagtatanggol si Kibuloy. Nilalagay lang po natin sa tama. At ako po ay hindi panatiko ni Kibuloy. Napakadami ko pong ebidensya, napakadami ko pong live, binanata natin ng binanata niyan si Kibuloy. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito, wag natin lalabagin ang karapatan ng taong bayan. Tuloy tayo. Apollo Kibuloy facing U.S. charges and a Senate probe in the Philippines for alleged abuses has reportedly left for China. Senate Committee on Women seeks to subpoena Kibuloy for investigation into human trafficking, rape, and child abuse allegation. Ito na ang problema. Ang lalaki pala ng kaso ni Kibuloy. Di ba? Bakit hindi nyo sinampahan ng kaso? Tuloy tayo. Senator Risa Hontiveros highlights difficulties in obtaining a subpoena against Kibuloy, stressing the importance of Senate leadership approval. Isa pa ito. May nakikita ako sinisisipad si Migs Subiri dahil hindi raw niya pinirmahan yung subpoena. Di umano. Okay? Pero ito po issue dito. Kung yan, idinimanda nyo si Kibuloy, marami naman pala kayo nagrereklamo. Marami naman palang ebidensya. Bakit hindi nyo dinimanda? Di ba? Kasi gusto nyong umepal-epal. Alam mo, kung totoo mang may kasalanan si Kibuloy at nakatakas siya at nakapunta siya ng China, kasalanan ito ng mga Dilawan. Bakit? Pinepersonal nyo kasi si Tatay Digong. Gusto nyo ipahiya si Kibuloy. Gusto nyo mahinto lang ang SMNI. Pwede nyo namang idemanda, ang dami nyo kamong ebidensya. Gusto nyo umiepal kayo. Gusto nyo mag-grandstanding kayo dyan. Gusto nyo kasali kayo. Huwag na kayong makisawsaw. Umaasta kayong vloggers eh. Politiko po kayo. Kung totoong may inapi at ginawa ng karumal-dumal itong si Kibuloy, dapat sisihin nyo yung mga yan. Alam naman pala nila ang pagkakamali ni Kibuloy eh. Ba't hindi idinimanda? Di ba? Halatang halata naman. Sawsawero lang eh. Ito mga politiko natin, sawsawera. Wala kayong magagawa dyan sa kaso na yan. Hindi nyo kayang ipakulong si Kibuloy.
Wala kayong karapatang humusga. Hindi ko po hinuhusgahan si Kibuloy. Hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. Hindi ko sinasabing may kasalanan siya. Wala sa akin ang panghuhusga at wala din sa inyong paghuhusga. Ang maghuhusga dan, korte. Silang husgado. Eh kung dinimanda nyo yan, possibly, nagkaroon ng probable cause. Pwedeng nakapag-issue ng warrant of arrest. Posible din, nagkaroon ng hold order, di hindi nakaalis. Kung nakaalis man talaga. Oh. Eh di kasalanan nyo, kakaepal nyo kasi. Eh di ba? Ba't kasi inikot-ikot ninyo? Kayo ang senador. Kayo sabi nyo nasa kongreso. Kayo dapat tagagawa ng batas. Eh di dapat alam nyo batas. Diniretso nyo demanda. Ayan, sabi dito, gusto lang ni Ontiveros na hiyen si Kibuloy. Diyan magaling si Ontiveros. O sabi yan ni Yoli Brigola. Oh, I agree. In my opinion, ang atake kay Kibuloy is atake kay Duterte. Pinersonal nyo kasi si Tatay Digong. Gusto nyong paglaruan ito sa media. Gusto nyong pick upin ito ng media. Ito namang media, namimili din ng pick upin. Basta tatamaan ng Duterte, pick up yung mga yan. Gusto nyo kasing gawing trial by publicity ito. Pag nasa korte kasi yan, hindi nyo pwedeng pag-usapan eh. Di ba? Kung dinimanda nyo yan, hindi ako naniniwala na sasabihin ninyo wala kayong tiwala sa ustisya. Teka muna. Kayong nakaupo. Oposisyon po ang Duterte. Oposisyon po si Kibuloy. Kayo nakaupo, kayo nasa Senado eh. No, sino man tinitira ng gikan sa masa, di ba si Tambaluslos, sino bang nakaupo? Huwag niyo sabihin hindi niyo kaya patakbuhin sa korte. Ayaw niyo lang dalahin sa korte. Kasi gusto nyong kalkalin, gusto nyong sausawan, gusto nyong mag-swimming diyan sa balita na yan. Gusto nyong ipahiya. Eh pa syempre, di ba? Pag nadala yan sa korte, hindi na pwede pag-usapan, tahimik lahat. Tapos na yan. Tapos istorya. Paano makakaepal yung senador? Di ba? Sayang eh, siya nangunguna dyan eh. Siya atake ng atake, kaya hindi ko malaman ito si Ontiveros. Bakit atat na atat? Hindi ko alam, baka type niya ito si Kibuloy. Type mo ba si Kibuloy? Kasalanan nyo. Tapos, may mga kumakalat pang mga balita na kasabwat daw si Mig Subiri. Hindi ko po masabi kung totoo yan o hindi. Kasi hindi raw agad pinirmahan, dapat may hold order, etc. etc. No? Ganyan, binabanatan na siya ng mga yung mga dilawan na vloggers at yung mga pula na nakikisawsaw sa dilaw para lang banatan si Duterte. Ganyan ang strategy nitong pula eh. Hindi nila madirektong banatan si Duterte sawsaw sa dilaw eh. Kasi siyempre, vice president nila, si Sara. Magbumukha silang sinisira ang unit team. So, papadaanin nila kung saan-saan. Ganyan na nagiging style. Kaya binabanatan ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung totoo yun or hindi. Ang sabi nila kay Mig Subiri daw, kaya daw hindi pinirmahan kasi alam naman natin, sinuportahan ng simbahan ni Kibuloy itong si Mig Subiri. Ganun po yung mga istoryang lumalabas, no? Pero ayokong sabihin yan for a fact kasi wala naman tayong ebidensya kung totoo yan or hindi totoo. But then again, meron naman kasing ibang pamaraan. Nagtataka ako sa mga senador o sa mga congressman na bakit ba ang hilig ninyong ipatawag, lalo na yung mga krimeng ganitong malalaki, na dapat ay umuusad na yan sa korte. Bawas-bawasan lang natin yung kakasawsaw. Sayang po ang inyong panahon. Sana po kayo ay gumagawa ng batas
na ikakaunlad ng Pilipinas para magmura ang ating mga bilihin, magkaroon ng maraming trabaho, paano makakagawa ng maraming infrastructure, paano aasenso ang Pilipinas, paano tayo makakasabay sa Asia, kasi iwanan na tayo. Wala eh. Diyan kayo sumausaw. Saan? Grandstanding. Kaya ako ayoko si Tulfo eh. Alam mo, gusto ko sana si Tulfo ha. Kaya lang, sobra siya sa grandstanding. In my opinion, wag ka magagalit ha. Opinion ko lang naman ito eh. Masyado sa grandstanding. Sabi naman nung iba, lahat naman nag-grandstanding eh. Ang sa akin naman, hindi lahat ng ginagawa ng iba ay mali, magiging tama. Kung mali na yung iba, ginatungan mo pa, ginawa mo pa, di dalawa na kayong mali. Diba? Sinasabi, lahat ng mga senador nag-grandstanding. Mali. Di ba? Hindi porke nag-grandstanding na senador, dadagdagan pa ni Tulfo yung grandstanding. Mali yun. Di ba? Huwag ganon. Ha? Huwag ganon. Kung mali, mali. Kaya lahat ng senador gumawa niyan, mali. Tulad nangyayari sa PI, marami diyan pabor ang mga congressman, hindi natin alam kung bakit. Pero sabi nila kasi, naku, utos ni Tambaluslos. Pagka utos ni Tambaluslos, may proyekto ka. Di ba? Pero karamihan, hindi man lahat, karamihan ng congressman gusto diyan. Hindi ibig sabihin, gusto nila sa PI, tama na yun. Ang mali, kaya madami or kaunti ang gumagawa. Ang tama ay tama kahit na maraming gumagawa o kakaunti. Wala yung porket ginawa ng iba, tama na. Hindi. Pare-parehas kayong babagsak dyan. Sabi dito, inuunan nyo kasi ang pumumulitika bago ang tunay na kailangan ng mga Pinoy ngayon. Sobra ng binoto. Ako, sobra na eh. Minsan sobra na yung sobra na yung pumumulitika nila dito kasi napakalaking kaso. Kung totoo, dapat din mapatunayan ni Kibuloy yan na hindi siya inosente siya. May karapatan din yung tao. Kasi ito, pag nilabas mo sa media, ito problema natin sa Pilipinas. Halimbawa lang, hindi ko sinasabing inosente si Kibuloy. For discussion purposes, isipin natin lang, inosente si Kibuloy. Binakbakan nyo dyan sa Senado. Kaya inosente si Kibuloy, masisira ang pangalan niya dyan. Ganun po yun. Pag binidya ka na, inaraw-araw ka dyan, binakbakan ka dyan sa Senado, alam nyo naman ang chismis. Karamihan sa chismis, mali. Pero kahit mali yan, paniniwalaan niya ng Pilipino kasi marami sa Pilipino mahilig sa ganyan. Yan ang gusto nila, TV time. Yung mga galit sa Duterte, papanuurin yan. At syempre, mahilig ang Pilipino doon sa ipinagtatanggol di umano yung mga naaapi ng mga mayayaman. TV time po yan. Garantisado yan. Pag suwipot si Kibuloy dyan, tingnan ninyo. Yung walang nanonood sa hearing nila, libo-libo yan, on the spot. Ang daming manunood niyan. Ano ba itong mga politiko natin? Vloggers ba kayo? Mahilig din kayo sa media time. TV time. Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, a fugitive from the United States and a subject of Senate investigation for alleged abuses on women and children, has allegedly left the country and a well-placed known. We received information that Kibuloy is no longer in the country and is reported to be now in China. Sana lang totoo. Sana yung source na yan may katunayan na nasa China nga. Ako, hindi ko masabi sa inyo kung talaga nasa China si Kibuloy o hindi. Ang sa akin, lagi ako sa batas. Wala akong pake kung nasa China si Kibuloy o hindi. Tanong, may warrant ba? May hold order ba? Kung wala, tumahimik kayo. Kaya nga, maganda,
ipasa na yan sa korte, sila na maghusga dyan, tapos, ontiveros, kayo mga dilawang tae, move on na kayo. Gawin niyo yung trabaho ninyo, tama na yung pamumulitika, tama niya na yung hatred niyo sa Duterte, tama na yung bitterness niyo sa Duterte, tapos na po election, saka na po tayo magtalo-talo, ha? Huwag niyong kuyugin ng Duterte, posible kayo nasa posisyon, gagantihan nyo. Kasi sa tingin ninyo ngayon, matanda na si Duterte, hindi na makalaban, wala na sa posisyon, kaya babakbakan nyo ng babakbakan. Ganyan eh, ganti-ganti tayo sa Pilipinas eh. Ganti-ganti tayo sa Pilipinas. Baka mamaya, mag-iba ang direksyon, 2028. Baka mamaya, Duterte nakaupo. O saan kayo pupulutin? Dilawan. Tatandaan natin, sa economy ng Diyos may hustisya. Kung anong tinanim nyo, yun ang aanihin nyo. Pag ginigipit nyo ang Duterte ngayon, baka mamaya makaupo ang Duterte. Bumalik sa inyo yan. Kung paano nyo hinusgahan ng Duterte, ganun din kayo husgahan. Dali kayo dyan. Tandaan nyo, umiikot ang mundo ha. Sabi dito, malapit na election, coach, pipili na tayo ng tamang tao para sa bayan. Sa akin lang, basta naging kampo ni Tambaluslos, wag nyo na iboto. Wala na eh, hindi na maganda yung kanilang ginagawang trabaho, puro na lang ang naririnig ko. Hindi naman kami pwede na walang gagawin at kailangan ipagtanggol namin ang aming speaker. Hindi nyo trabaho ipagtanggol yung speaker nyo, kaya niyang kumuha ng abogado niya. Kung ganyan din lang kayo, wag nyo na iboto yung mga ganyan.